Christian when we are called by God. Tayo po lahat ay tinawag ng Lord. Walang hindi tinawag po sa atin. Kaya lang, kalimitan, nililimitahan po natin yung panawagan ng Diyos sa buhay po natin. Akala po natin, it is already enough as a Christian to be in the church. So, hindi po ganda po yung bagay na yan. Ano po? Lagi ko po inuulit-ulit po sa inyo na gawin yung maging makabuluhan yung inyong Kristiyanong pamumuhay. Kasi bawat Kristiyano po na tinawag ng Panginoon, tinawag po tayo para iligtas. Amen. To be, every one of us to be saved. Amen. So kaya nga huwag po natin sayangin yun. At may prove po natin yung ating salvation na yun through our responsibility as a Christian with our call with God. Kaya napakahalaga po na maintindihan po natin itong bagay nito. Okay? We cannot fulfill our responsibility as Christians by keeping only oneself in church. Yung pag-church lamang po natin. Hindi po natin talaga mapupuno yung ating responsibilidad bilang Kristiyano. Ano po? We will not listen and forget the words of God and return to the past behavior. Hindi rin po pwede po yung nakikinig lang po tayo tapos kakalimutan natin yung mga bagay na papakinggan natin o babaliwalain natin and then babalik na naman po tayo doon sa dati natin mga ugali. Ano? Mainiwan na po natin since nung tayo po itawagin ng Panginoon. It doesn't take long before any memory of the word heard begins to fade and their lives remain unchanged. Yung parang hindi nagtatagal sa atin yung salita ng Diyos, yung hindi po ba nagsising po sa puso natin yung salita ng Diyos, kailangan po na maugali po natin as a Christian, our responsibility is to soak our life into the words of God. Amen. Yung tayo po ay talagang nakababad sa salita ng Panginoon. At yung salita na yun, kailangan hindi po natin kinakalimutan yun. Lagi po nakatusok sa puso po natin yun. Amen. Kasi kung sa isipan lang, sa dami po natin alalahanin at mga ginagawa, makakalimutan natin yun. Pero if you treasure it into your heart, hindi na po mawawala yun. At every time na may re-recall sa'yo ng Panginoon yun, maaalala mo yung salita ng Diyos. Amen. That this is important in our lives. Amen. As a Christians, we need to have responsibility to God to be done according to His call. Yan. Kailangan po na itong responsibility po natin into the Lord, kailangan po ginagawa po natin yan ayon sa panawagan sa ating Panginoon. Kaya nga, we must know what is our calling in God. Kailangan malaman po natin yan. Hindi po, huwag po tayo masapagal lamang po na tayo po yung gumagalo ng gawain ng Diyos. Amen. Dahil hindi po talaga mapupulfill yung hinahanap sa ating Panginoon. At dito rin po natin makikita through our responsibility to God with our calling, doon din natin mapapatunayan sa Panginoon na maganda o mahusay yung ating relasyon sa ating Panginoon. Okay. Responsibility of Christians according to His call. Tignan po natin kung ano po ito. Meron po tayong dalawang part ng ating responsibility. Okay, ano po yung first part po nito? The call to salvation. Tinawag po tayo ng Panginoon para maligtas. So yun po yung dapat na pag-ingatan po natin. At kailangan po na mariting po natin yung kaligtasan na yun. Kasi if we are not responsible to do whatever the calls of God into you, maaari pong ma-misplace o mawala sa atin itong kaligtasan na ito. Sabi nga po dito, para lang sa maingatan po natin itong kaligtasan na ito, Christians must have a good spiritual reception. Pag sinabing spiritual reception, meron po tayong mabuting pagtanggap pagdating sa mga bagay sa spiritual. So, sa madaling salita po, may kinalaman po ito sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, calling us to be saved. Yung salita ng Diyos, mga kapatid, sa Panginoon, we as a Christian never forget to learn or to plant it into our heart. Wag na wag po natin kakalimutan to kasi we need to bury words into our heart. Kailangan yan maitanim, kailangan maitatak, kaya dalhin natin sa puso po palagi natin ang salita ng Diyos. Now, how can we have a spiritual reception? To have a good spiritual reception, we need to accept everything in the words of God. So, hindi po tayo pwede talagang mag-reject or contradict
o bumangga pagdating sa salita ng Diyos. Kaya nga, yung salita ng Diyos ay mahalaga na tumatatak po sa isipan po natin yan. Para nang sa ganon, magkaroon po tayo ng spiritual reception. Santiago chapter 1 verse 21, kaya talikuran na ninyo ang inyong marunong gawa at alisin ang masamang asal, magpakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso. Saan daw? Sa ating puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makapagliligtas sa inyo. Okay, just bear it into your mind. Saan itinatatak o itinatanim ang salita ng Diyos? Into our heart. Hindi po sinabi dito sa ating isipan, kundi sa puso po natin. Sapagkat yung puso po natin is napakahalagang bahagi ng ating katawan. Yung puso natin. Kasi kung mapapansin po natin, ano po ba yung function ng heart po natin? Is to pump every blood into our veins, artery, or sa lahat ng ugat po natin na kumonekta sa iba't ibang bahagi ng katawan natin. So meaning, if we put the words of God into our heart, may isusupply yan sa bawat parte ng katawan natin. Sa kahit na yung mga maliliit na bahagi ng katawan natin, pwedeng pasukin ng salita ng Diyos. At yan po talaga yung purpose ng Lord kung bakit niya ibinabahagi sa atin ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi dito, mapagpakumbabang tanggapin ninyo ng taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos. This is a spiritual reception. Yung pagtanggap po natin sa salita ng Diyos. Kaya nga hindi lang pinakikinggan ang salita ng Diyos, kundi ito pong salita na ito ay tinatanggap natin ng buong puso. Our reception must be humbly. So, ibig sabihin sa pagtanggap po natin, mayroon kailangan pagpapakumbaba. Kaya nga, hindi po tayo lumalaban sa salita ng Diyos, hindi tayo kumukontra, o hindi tayo nagda-doubt pagdating sa words of God. Kaya nga, we are listening and we are humbly accepting the words of God. Ganun po yung tamang pakikinig po natin para magkaroon po tayo ng mag-inam na pagtanggap sa salita ng Diyos. What is spiritual reception? Ano po ba ibig sabihin nito? It is helping to receive the things about given spiritual things from Jesus. Tingnan niyo po ito mga kapatid sa Panginoon. Pag sinabing pagtanggap ng mga bagay na ipinagkaloob sa ating spiritual, napakahalaga po yan para ma-retain po natin yung ating salvation. Yung pagpapahalaga po natin doon sa mga spiritual things na yan, magaganap lamang yan if you put your trust into the words of God. Kung magtitiwala ka ng buong puso sa salita ng Diyos, if we trust the Lord with all our heart. Now, alam po natin na walang saysay, yung pinakikinggan nating salita, kung tayo po mismo ay hindi talagang magtitiwala. Amen. So kung kapag tayo po ay mayroong pag-aalinlangan sa puso po natin, natanggapin ang salita ng Diyos, hindi po natin tatanggapin every given spiritual things to us by God. Amen. Kahit na hindi mo tatanggapin yan, kaya ito nga yung kalimitan eh. Bakit ko po sinasabi sa church na ito na lagi kayong dadalo ng gawain? Even Wednesday, kailangan dumalo kayo. At yung ibang mga gawain natin, kailangan daluhan niyo po ito. Alam niyo po ba kung bakit ko sinasabi ito? To know how fit we are to receive the given spiritual things to us by God. Para makita natin how fitted you are already. Amen. To the given things, spiritual things by the Lord. Amen. Kasi alam niyo, kalimitan po dito, nasisiyahan na po tayo, na paminsan-minsan lamang po tayo, very seldom lamang po tayo, na tumanggap ng mga bagay sa Panginoon. We need everything to accept. Lahat ng bagay na ibinibigay sa atin ng Lord, we must accept. Kasi doon tayo pinatatatag at pinatitibay sa ating kaligtasan. Kaya nga, to retain our salvation, our calling of salvation, we must accept every spiritual things that is given for us. Amen. Every individual na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga kung isa, meron tayong mga kanya-kanya mga ministeryo pagdating sa churches. At huwag niyo pong hahayaan na hindi tanggapin itong mga bagay na ito. Dahil ang nakasalalay po dito yung ating panawagan ng Lord para sa kaligtasan. Amen. Humbly accepting word means faith.
Kapag nakikita mo na talaga ang totoo Kristiyano ay tumatanggap ng salita ng Diyos, mayroon buong pagpapakumbabaya. Hindi yan, kumbaga parang hindi yan kumukontra sa mga salita na ibinabahagi sa kanya dahil yun yung alam niya na panawagan ng kaligtasan sa kanya ng Panginoon. Kaya pansinin niya mga kapatid sa Panginoon, walang niligtas ang Diyos sa buong mundo ng mga tao na hindi niya muna binahagian ng salita ng Diyos. Before you accept or before you achieve the given salvations of God to you, unang-unang gagawin ng Lord is to share to you the words of God. Tama ba? Kaya nga, paano po tayo maliligtas kung wala po yung salita ng Diyos na kalimitan ay laging kinokontra o nilalabanan o pinag-aalinlanganan ng maraming tao. Sa mga kapatid sa Panginoon, ang kailangan po natin is to put our humbleness into the words of God. Yung isasabit mo, isusuko mo yung buhay mo ng buong pagpapakumbaba at doon po magmamanifest yung kaligtasan na ibinibigay sa atin ng Lord. Kaya nga meron po tayo for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not be perished. Yung paniniwala natin, yung pananalig natin sa salita ng ating Panginoon, yun yung maglalagay sa atin sa kaligtasan. Kaya huwag po nating hahayaan po na mawala po sa atin yung bagay niyon sapagkat napakahalaga po na yung salita ng Diyos is to be retained into our heart to retain our salvation. Naunawaan po natin? Na yung salita ng Diyos, kapag iningatan po natin sa puso natin yan, yan yung makakapagpanatili ng kaligtasan natin sa Panginoon. Kaya nga, the Spirit of the words of God ay nagpapakita sa atin ng kaligtasan. Kapag nakikita mo yung isang tao nagbabahagi ng salita ng Diyos, ang ibig sabihin niya, nire-retain niya yung kanyang salita, yung salita ng Diyos, yung kaligtasan. So kapag tayo po pala ay kadalasan na nagbabahagi ng salita ng Diyos, doon po pala nakikita sa atin na tayo po ay nananatili sa kaligtasan ng Diyos. Kaya nga huwag po natin hayaan po yun. Tingnan niyo po yan ha. Yung humble acceptance po natin sa salita ng Diyos, yun po mismo ang pumipigil sa Panginoon para tayo po ay parusahan. So sino po naniniwala dito na ang lahat ng tao ay may parusa dapat? Every one of us. Dahil ang sabi po ng Romans chapter 6 verse 23, that the wages of sin is death. So ibig sabihin, the penalty of a person who did not believe on God, ang ibig sabihin yan, he remains on sin. Pag hindi po natin tinanggap si Jesus o hindi tayo nanampalataya sa Panginoon, mananatili tayo sa kasalanan. And for the wages that is sin. Ang kabayaran po ito ay kamatayan. So para naman po tayo po ay hindi maparusahan, we need a humbly acceptance to the word of God. Tignan niyo po yung sinabi po dito sa aklat ng ikalawang kronika, kabanata 12, talata 7. Nakita ni Yahweh ang kanilang pagpapakumbaba, kaya sinabi niya kay Semaya, nagpakumbaba na sila, kaya hindi ko na sila lilipunin. Ililigtas ko sila sa lubos na kapahamakan at hindi ko na ibubuhos ang aking galit sa Jerusalem sa pamamagitan ni Sisak. Alam niyo po kasi, noong time po na nagalit po itong si Yahweh sa mga Israelita, sila po ay pinalusot, pinadigma sa hari po ng Ehipto na ito po si Sisak. At sa kapal po ni Sisak, sinakop po ang buong Juda at Jerusalem. At doon po na kung saan ay halos talagang mawala lahat ng mga Israelita. Pero noong time na sinabi po sa kanila po ni Semaya, itong bagay na ito, sila po lahat ay parang nagkaroon ng pagpapakumbabang tanggapin yung salita
na ibinigay sa kanila ni Yahweh. Na kung saan na-realize nila na nagkasala pala sila dito kay Yahweh, kaya doon pagpapakumbaba sila, tinanggap yung mga pagkakamali po nila. Kaya nung nakita at narinig po ito ni Yahweh, agad na binawi ni Yahweh yung panusa na dapat sana'y i-wipe up po sila bilang parusa po sa kanila ni Yahweh. Kaya mga kapatid sa Panginoon, tignan niyo po ito. Kahit nagkaano po yung ating kabigat, yung ating mga kasalanan sa Panginoon, the only way to be saved is yung pagpapakumbaba natin na sumusunod tayo sa salita ng Diyos. The words of God is very important in our salvation. And if we receive and refuse the word of God, we cannot have salvation. Kapatid sa Panginoon, napakahalaga ng dapanin ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Because God is the Word. So sa madaling salita, kapag tayo po mismo, nirefuse natin, pinag-alinlangan na natin, nireject natin ang salita ng Diyos, hindi talaga tayo kailanman magkakaroon ng kaligtasan. Kaya nga, yung pagpapakumbaba na tinutukoy po na mayroon dapat ang isang tao ay yung kanyang pagtanggap sa salita ng Diyos. It is simply he obeyed the word of God. He accept truly with all your heart, in his heart, yung salita ng Diyos. Kaya nga, never ever to fight back into the words of God. So tayo lalaban sa salita ng Diyos at kailangan po na we must be humble to the words of God. Para na sa ganon, matching po natin yung habag ng ating Panginoon para maligtas po tayo. Actually, alam nyo, sa mga tao na bumabangga sa salita ng Diyos, wala pong kaligtasan po yan. Tandaan po natin yung salita ng Diyos ay kaligtasan. Kaya nga yung salita ng Diyos na yun, whether we like it or not, kahit nabangga sa pamumuhay natin yan, you better to learn to accept it. Accept it with all your heart, with full of humbleness. Para na sa ganon, ikat ng Lord yung kanyang galit, yung kanyang poot sa ating pagdating ng araw. Amen. Two calls from God in order to set their life in salvation. Ito po yung dalawang panawagan po sa ating ng Panginoon na maglalagay po sa atin sa kaligtasan. Tingnan po natin. The first one is a call to repent. Yan. Tinatawagan tayo ng Panginoon para humingi ng tawad, para magbalik loob sa Panginoon. Whatever sin we have, directly into the Lord, o kahit na kanino pa, kailangan yung ating paghingi ng tawad o yung ating pagbabalik loob ang mahalaga doon. Marami po sa atin nagkakamali kung minsan. Alam po natin yan. Every one of us got mistake. At hindi po natin maiiwasan yan. Minsan, nagdidilig yung ating pananaw at tayo po'y tumatalikod sa Panginoon. Minsan, nakakabangga tayo sa salita ng Diyos. Pero, better to learn to be humble. Amen. Kailangan matutunan pa rin natin makabalik tayo at magpakumbaba sa ating Panginoon. Amen. And this is repentance. Yung repentance without coming back to Christ Jesus is not called a humble repentance. Ang talagang totoong nagpapakumbaba na nanumbalik sa Panginoon ay totoong tumatanggap sa salita ng Diyos at nagpapahalaga dito. Kaya sabi po ng Santiago chapter 1 verse 21, kaya talikuran na ninyo ang inyong maruming gawa at alisin ang masasamang asal, magpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso, ito ay may kakayanang magligtas sa inyo. So always take this as a remark. Tingnan niyo po yung sinabi po dito, may kakayanang magligtas sa inyo. So meaning, kung gusto mo na maligtas ka, kahit na ano yung mga mistake mo from the past na nagawa mo laban sa Panginoon, kung gusto mo na humumpa yung galit ng Lord, magkaroon tayo ng tinatawag na call to repent. Yung may pagpapakumbaba tayo na nanananumbalik sa ating Panginoong Jesucristo. Do not forget the encrypted words of
to our heart. Huwag po natin kakalimutan yung salita ng Diyos na itatanim dito sa puso natin. Kaya nga, it is very important na yung salita ng Diyos ay nakatito, nananatili sa puso natin. Para na sa ganun, pag tayo po'y nagkasala, nagkamali sa Panginoon, uli po na pare-recall po sa atin yung salita ng Diyos. Diba? So, kung papansinin po natin dito, may mga sinabi sa atin ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin at manunumbalik ako sa inyo. Amen. Come to me and I will come to you. Abide in me and I will abide in you. Amen. So, dito pinapakita sa atin ng Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang salita, we can revive our spiritual relations to the Lord. Amen. So, pwede po natin maipanumbalik yung mga bagay na nawala na relasyon natin sa Panginoon. Kaya nga, a call to return needs the words of God. Amen. Kailangan na lagi pong sariwa sa ating na nakatatak yung salita ng Diyos. And never forget to take out this word into your heart. Huwag na huwag po natin tatanggalin po sa puso po natin yan. Now, how can we repent? Paano po ba tayo magre-repent? Unang-una, sabi po sa kaninang binasa po natin, lay apart superfluity of naughtiness. Yung mga masasamang asal po natin. Tanungin mo yung katabi mo, meron ka pa bang masamang asal o ugali? Meron ka pa bang masamang asal o ugali? Yan, tanggalin na po natin yan. Alam niyo po yung masamang asal na yun ay hindi po talaga nagiging kalugod-lugod sa Panginoon yan. Sabi po dito ng verse 21, kaya kaligtan na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masamang asal. So ano kaya yung mga masamang asal na yun na hinihiling sa ating na Panginoon na natanggalin? So, ibig sabihin po pala, napakalaki po pala ng dahilan na ito para yung ating salvation ay mawala. Para hindi tayo maligtas, kaya nga dapat tanggalin po natin yan. Alam niyo yung pang-aagabyado ng kapwa, isa po yan. Sa masamang ugali at masamang asal. Kaya nga po, lagi po natin babantayan din po yung ating pag-uugali pagdating sa harapan ng mga tao at sa harapan higit sa lahat sa Panginoon. Ano po yung sinabi po dito na how can we repent? Paano tayo po manunumbalik sa Panginoon? Lay apart all filthiness. Lahat ng mga marunuming gawa po natin. Ano po ba yung mga nakikita yung maruming gawa? Siguro yung iba hindi nakikita yung mga bagay na yun. And you must know it by yourself. Sa sarili mo, alam mo kung mayroon kang ginagawang masama. Amen. At hindi po natin may kukupli yun sapagkat we are naked into the eye of God. So tayo po lahat at transparent sa harapan sa paningin ng Panginoon. Kaya wala po tayo maitatago. And simply, ang isang bagay lamang na dapat natin gawin ay tayo'y manumbalik at umamin sa ating mga pagkakasala sa harapan ng Panginoon. Yung walang halong pagmamalaki. Ang pagmamalaki po kasi nagpapakita yan na nagdi-deny ng kanyang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Always put it into your mind na ang pagmamalaki ay nagpo-cover up ng kanyang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Kaya never do it to have a lot of pride in your heart. Amen. Sabi po ng Colossus sa 3 verse 8 to 10, ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat tinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao pati ang mga gawa nito. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Yung words of God can also change the life of a person. Amen. Ang salita ng Diyos, if we truly accept it with all our heart, it can change our life. Amen. Your lifestyle, yung ating outlook, yung lahat ng bagay sa buhay natin, kaya po baguhin po yan. Kaya nga, mapapansin po natin, those people who love the words of God can change. Nababago.
Kaya nga kapag ka ang isang tao ay talagang walang pagbabago, ang ibig sabihin po niyan, hindi po siya nagduna sa salita ng Diyos o hindi niya pinahalagahan ang salita ng Diyos. Marahil pinapaniwala niya lang yung salita ng Diyos kaya hindi nagbabago. Kaya ano sabi po dito? Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. At paano po nangyayari po ito? Ano yung isusuot natin po dito? It is the robe of righteousness. Which means, we will get this robe of righteousness through learning a lot from the words of God. Kapag natuto tayo ng totoo sa salita ng Diyos, doon tayo magiging kalarawan lalo ng Diyos na lumikha. Amen. Kaya kung napapansin po natin dito, hindi po talaga tayo makikita bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo without loving the words of God. Kaya hindi natin iibigin talaga yung salita ng Diyos sa buhay po natin. Hindi po talaga tayo makikilala bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. At ikalawa po na panawagan po sa atin to repent is to call to receive. Yung tayo po ay matutong tumanggap. At ano po ba yung unang-unang dapat natin tanggapin? Ang salita ng Diyos. Amen. If you accept Jesus in your life, you will also accept the words. Amen. Kaya nga marahil mga kapatid sa Panginoon, napakahalaga ng salita ng Diyos at may kakayanang magligtas sa atin, sabi po nga. So sa madaling salita, we must receive the words as a Christian in the ways of how it planted. Itinatanim po sa atin yan. Kaya nga may kinalaman ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa buhay ng tao para makita niya na siya'y nililigtas ng Panginoon. Amen. Sabi ko nga po sa inyo kanina, kapag tayo po, bago iligtas ng Panginoon, the first thing that God will do is to share to you the words of God. Amen. Dahil yung words of God na yun, kapag naitanim na sa puso mo yun, ano sabi po kanina sa ating binasa, may kakayanang magligtas sa atin. So accepting the incorrupted words from the Lord can retain our salvation. Amen. Mapapanatili natin yung kaligtasan na yun. Ito po yung ikalawang panawagan ng Diyos po sa atin para magkaroon tayo ng kaligtasan. Tandaan po natin itong mga bagay nito sapagkat ang gusto talaga ng Lord sa atin, manatili sa atin ang salita ng Diyos. Magkaroon po kayo ng pagninilay-nilay pagdating po sa salita ng Diyos. And never forget to read and study the words of God. Sabi po ng Santiago chapter 1 verse 21 to magpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso, ito ay may kakayanang magligtas sa inyo. Itatakman po natin ito verse na ito. Ito ay may kakayanang magligtas sa inyo. Kaya nga, yung words of God na nakatanim po dito ay napakahalaga po niyan. Yan po yung laging pinapaniwala ng maraming Kristiyano. Nakakala po nila, okay na napapakinggan ko ang salita ng Diyos, dumaan sa tenga ko, subalit anong sabi po sa atin, nawawala at nakakalimutan din agad. Huwag mo pong hayaan na mausayang yung mga pinakikinggan mo sa salita ng Diyos. Dapat ipiretso mo sa puso mo ito. Kailangan maitanim sa puso mo ito para na sa ganun hindi mo makalimutan po ito. We must receive the words of God according to what reception, on what reception. Now, what receptions that we need to have as a Christian called by God. Tignan po natin kung paano po ito, no? Ang sabi po dito, we must receive the words of God according on what reception. Sa paanong pagtanggap. Unang-una, the manner of reception with meekness. Yung ating pagtanggap ay kailangan mayroong pagpapakumbaba. Amen. Hindi tayo pa pwedeng basta tumatanggap lang and then parang mas magaling pa tayo sa salita ng Diyos. Never. Lahat tayo, let us put our life into a humbleness. Amen. Kailangan nagiging tayo magkaroon ng tinatawag na spirit of meekness which is comes from Christ Jesus. Dahil yung kapataan loob na yun, ang ibig sabihin, listen ang salita ng Diyos supposed to be kapag dumarating na sa iyo yan, dapat
yumuko ka na. Amen. Naghahambol ka na at nagpapakumbaba ka na sa Panginoon. Dahil alam niyo po ba si Jesus, kapag siya po ay nagsishare o nagtuturo sa mga alagad po noong araw, puno-puno ng kapanagan niyang i-deliver yung words of God. Amen. Kaya nga sa panahon nga po natin ngayon, medyo nagbago na po eh. Dahil kung minsan ginagawa nila, mayroon ng katatawanan pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. As supposed to be, kailangan po ino-observe po natin yung holiness during preaching the words of God. Amen. Kaya kung mapapansin po natin, ang daming nagbabago wala, they ignore the words of God. They ignore the preaching. Bakit? Kasi nga yung manner of perception po natin, nawawala ng pagpapakumbaba. Kaya nga kung minsan parang taas pa tayo na nakikinig ng salita ng Diyos. Kung minsan binabaliwala natin yung salita ng Diyos at hindi pa ito naglalawawan sa atin ng pagpapakumbaba. Kaya lagi po natin tatandaan, our manner of perceptions is with weakness. Amen. Yung mayroon tayong pagpapakumbaba na nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi nga po ng Awit 25 verse 9, sa mababaw loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Kaya papansinin niyo po dito, those who love the words of God, learn how to be meekness. Amen. Ang mga tao na natututo sa salita ng Diyos, every Christian, nagkakaroon ng kababaan loob. Walang Kristiyano na natuto sa salita ng Diyos na hindi nagkaroon ng kababaan ng loob. Na hindi natuto ng pagiging humble. Lahat ng natuto sa salita ng Diyos, naturuan ng tamang kalooban. At alam naman po natin kung ano yung kalooban na kailangan natin ma-receive sa sarili po natin. It is the will of God. At yung will ng Lord na yun, if we adapt our life into the will of God, ikaw din po mismo magiging mapagpakumbaba ka. Kaya nga, walang Kristiyano mapagmalaki pagdating sa Panginoon. Kaya kung napapansin po natin, mga kapatid sa Panginoon, ang isang tao, ang bilis po talaga niya, yumuyuko, ang bilis po niya nagpapatrapa sa harapan ng ating Panginoon. Kaya napansin niyo po yung mga lumalapit kay Jesus. Kapag may kailangan po sila kay Jesus, kapag kailangan nilang gumaling, kailangan nilang patawarin, kailangan po nila ng isang pabor sa ating Panginoon, ang ginagawa nila, nagpapatirapa sila. And this is the sign of having the words from our God. At alam niyo po ba yung gumagawa lang ng pagpapakumbaba, sila lamang po yung mga natututo sa salita ng Diyos. Kaya kapag ang isang Kristiyano ay natuto sa salita ng Diyos, puno-puno ito ng pagpapakumbaba. May isang sign po yan para malaman natin na tayo po ay natuto talaga sa salita ng Diyos. Now, another how to receive, we must receive the words of God according on what reception. The object of reception, yung tinatawag na the engrafted words. Yung kailangan maitanim sa puso natin. Hindi kailangan pinakikinggan lang yan, kundi kailangan maitanim na mainam sa puso po natin. Kaya nga, hindi lamang po tayo basta nag-church po tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, and then pag-uwi po natin, nakalimutan mo na kung ano yung pinag-isip. Nakalimutan mo na agad dahil hindi na itanim sa mabuting lupa. Kaya tandaan po natin, napakahalaga po dito. Sabi po ng Matthew chapter 13, verse 23, at ang katulad naman ng bibing na hasik sa matabang lupa, ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya ito ay nabubuga ng sagana, may tig-100, may tig-60 at may tig-30. So, ibig sabihin, it bears a lot of fruit. Nagbubunga ng maraming bagay sa puso mo ang salita ng Diyos. If the words of God planted into our heart, maraming ibubunga po sa atin yan. Unang bunga, pagmamahal sa mga bagay kay Kristo. Ikalawang bunga, kagalakan na maharap niya ang presensya ng ating Panginoon. Maraming bunga ang ginagawa po nito. Nagiging mabuting tao tayo. Nagiging mapagpakumbaba tayo. Nagiging mapagpagbigay po tayo. Nagiging mabait po tayo. And everything that is having of one of us into the words of God can bring us into a good living. Amen. Naglalagay po sa atin
sa mabuting pamumuhay. Kaya nga doon po mapapansin ng isang tao eh. Kaya nga, he is hunger and thirst to the words of God. Bakit? Kasi alam niya, ang daming ibutulong magagandang bagay sa kanya ang salita ng Diyos. Yan ay kung natatanim sa matabang lupa. Amen. Kaya nga kapag ang puso mo is open to receive the words of God, ay tayo maraming bungang maibibigay sa buhay mo ang salita ng Diyos. Kaya nga, you will love a lot God into your life. Iibigin mo ng todo-todo ang Panginoon sa buhay mo natin. We must receive the words of God according to the what reception, the outcome of reception which is able to save your soul. Amen. Yung makakapaglagay po sa atin sa kaligtasan. Yung may kakayanang iligtas tayo, sabi nga po ng verse 21 po na kanina binasa po sa atin. Sabi po dito ulitin po natin. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maraming gawa at alisin ang mga masamang asal na pagpakumbabang tanggapin ninyong kaintim sa inyong puso ang salita ng Diyos sapagkat ang salita nito ang makapagliligtas sa inyo. Amen. Kapatid sa Panginoon, kapag ka ikaw ay nakakapakinig na ng salita ng Diyos, humuhupa na lahat ng kasamaan dito sa puso mo. Ano bang kasamaan na meron dito? Basta narinig mo na ang salita na ito, anong sabi ko dito? It produce salvation into your life. Ano yung tinatanggal sa atin dito? Yung mga marunong gawa at masasamang asal. So yung mga bagay na yon ay lilinisin sa atin ng salita ng Diyos and it cause and produce to us salvation. Doon tayo nagkakaroon ng kaligtasan. Kaya nga sa salita tayo nililinis. He will sanctify us through the words of God. Kaya nga yung pagtanggap natin ng salita ng Diyos, hindi nyo po ba alam, pag pinatutuloy at tinatanim ninyo sa puso ninyo, maraming pinapaklas sa inyo, maraming nililinis sa atin, maraming bagay na masama na tinatanggal sa atin ang Panginoon. Kaya nga, through the words of God, you really accept the words of God, hindi po natin namamalayan ni sinasanctify na ng Diyos ang buhay po natin para sa magandang pamumuhay na may kaligtasan na nakaangkop sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, dumago po tayo sa ikalawang part po nito ng ating responsibility according to our calling as a Christian. Una, a call to repent, and ang ikalawa po is a call to obedience. Ito po yung marahil na nagiging problema po ng maraming Kristiyano, yung kanilang pagsunod. Alam niyo po bakit maraming hindi sumusunod sa Panginoon? Because they didn't learn from the words of God. Ang laki ng problema po nun. Minsan nakakala natin natuto tayo sa salita ng Diyos, pero ang salita ng Diyos can also produce obedience to God. Kung natin makikita rin, kung tayo mayroon ng kaligtasan, kapag marunong ka na sumunod sa mga bagay na itinuturo, tinuutos sa iyo ng Panginoon, you will be saved. Sabi po dito, those who called by God required to obey His command. Every one of us called by Jesus. Tinawag tayo ng Panginoon. You are not here to hindi na tinawag ng Panginoon. Marahil, ikaw sana'y nagtatagpisaw pa rin sa kasalanan ng sanlibutan kung tayo po ay hindi tinawag ng Panginoon. Tandaan po natin, lahat ng tinawag ng Panginoon ay hinango nyo na sa kadiliman. Tama po ba yun? Tama po ba yun? Sinabi po sa atin ng John chapter 5 verse 24. From death towards life. Tayo po ay nag-cross over na po ngayon. So sa madaling salita, lahat na naka-receive ng calling ng Lord, supposed to be, dapat tayo'y nagiging masunuri na sa Panginoon. Disobedient means is they're clinging into sin. Tama ko ba? Tandaan po natin yan. Kaya nga our responsibility as a Christian according to His call is to obey God. Kaya nga if we disobey God, ang ibig sabihin yan, we are still clinging into sin. Nandun pa rin po tayo sa pagkakasala. Kaya nga hindi tayo sumusunod eh. Kaya nga we disobey God in our life. Kaya nga ang hirap-hirap natin pasunuin. It is because yung kasalanan pa rin ang naghahari sa buhay ng tao. The call of obedience is better, is really important to every one of us. Tandaan po natin, without obedience, you are not a Christian.
Hindi po tayo Kristiyano na kasunod talaga ni Kristo kung tayo po ay hindi marunong sumunod sa Panginoon. Sa chapter 1, verse 22 to 25, mabuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan nyo lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin, at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis, at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang tao nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap, ay nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos nakakalimot. Papaano raw po tayo susunod? Ang pagsunod po dapat natin ay naglalagay sa atin para palayain tayo sa mga bagay na gumagapos sa atin para hindi tayo maligtas. Yung pagsunod ay nagpapalaya sa atin. At ang sabi dito, nagpapalaya, ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Marahil dito po medyo magkakaroon tayo ng kaisipan. Bakit marami naman pong pinagpapala na hindi naman wala naman sa Lord? Actually, ang tinutukoy ng Lord na pagpapala dito is not about the blessing of the world, but the blessing from heaven. Amen! Ang totoong blessing, pag pinag-uusapan ang salita ng Diyos, is the blessing of a blessed life. Yung pagkamuhay na kung saan, buhay na kung saan tatamasain natin sa buhay na walang hanggan. Wala po kinalaman po ito sa mga material na bagay. Walang kinalaman po ito sa dami ng kayamanan mo. Kundi ang pinagpalang buhay po talaga na marireceive po natin dito sa ating pagsunod sa Panginoon ay nandun sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ito yung pinag-uusapan dito na blessing, na pagpapala ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. At daan po natin, through obedience to the words, through the obedience to God is produce salvation. So, lagi nagdudulot po ito ng bunga ng kaligtasan. Kaya lagi po natin tatandaan, ang pagpapala ng pagsunod sa Panginoon ay kaligtasan. Amen! Amen! Kaya nga, a call of obedience ay napakahalaga po niyan. The scripture describe as, sabi po dito, itong mga tinutukoy po dito sa binasa po natin, it is a warning of deception. Kaya tayo pinapaalalahanan ng Diyos dito para hindi tayo madaya. Kasi ang akala ng tao, ang pagpapala ng paglapit at pagsunod niya sa Panginoon ay pagyaman sa mundang ito. Ay pagyaman sa mga material na bagay. I tell you, you are wrong. Sapagkat this is a warning of deception. Meaning tayo mismo, binabalaan tayo ng Panginoon. Marahil kung mapapansin po natin, sasabihin nga natin, bakit naman yung ito? Wala naman po talaga silang kamalayan pagdating sa salita ng Diyos. Hindi sila kumikilala at hindi sila sumusunod sa Diyos. Pero ang yayaman nila, kapatid sa Panginoon, yung kayamanan nilang yun na hindi nagmula sa Panginoon ang magpapahamak sa kanila. Kaya nga, we are never envious of the things that they get from the Lord. Hindi tayo dapat na iinggit doon. Dahil ang dapat na kainggitan po natin, yung tayo hindi madaya ng mundong ito at hindi natin makikita yung talagang totoong blessing na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Dahil ito po yung napakalaking problema ng mga tao po ngayon. Akala nila, paglapit nila sa Panginoon, may pagpapala sa mga material na bagay, pagpapala sa bundong ito. Ang pagpapala ng Diyos ay nandun sa kanyang kalwalhatian. Kaya nga, this is a warning of deception. Hearing the words of God while refusing to obey them will lead to personal deception. Kaya nga, kung mapapansin po natin, yung kayamanan ng mundo, makikita mo, babagaya lang through the words of God. Ano sabi po? Listen, mga kapatid sa Panginoon. Ano sabi sa atin ng Biblia? Do not lay your treasure on earth. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa langit. Bakit sinabi ng Lord yan? It is all about material things, all about mammons. At hindi po yun yung pinabalintulutan sa atin ng Panginoon. Ang sabi sa atin, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Sapagkat sa langit walang naninirang kalamang.
Walang pagnanakaw. So, ang ibig sabihin po niyan, we will retain our salvation through obedience to the words of God. Ang sabi, what is the profit of man gaining the whole world but loses his own soul? Ang dami ipinagpapalit ang Diyos para lamang sa kanilang kayamanan. Amen. Kaya hindi nyo napapansin, kung minsan, alam nyo, nakakaligtaan na natin yung pakikinig na salita ng Diyos, nakakaligtaan na natin yung gawain ng Panginoon dahil lamang sa mga bagay na ginagawa natin pagpapayaman sa mundo ito. Amen. Kapatid sa Panginoon, hearing the words of God while refusing to obey, then will lead to personal deception na tayo personally. Kaya nga, bilang nag-aaral ng salita ng Diyos, do not be deceived. Amen. Ang unang-unang dapat na maging priority natin is God. Amen. Seek ye first the kingdom of God. Listen to this. Seek ye first the kingdom of God and in His righteousness and all the things shall be added unto us. Idadagdag sa atin ng Panginoon nang hindi tayo nagaya. Amen. Kaya napapansin nyo, marami po na kapag nakapagtrabaho na siya, hindi na po makapag-church. Hindi niyo ba napansin po yan? Kapag lumayaman na siya, makakalimutan niya na ang salita ng Diyos. Amen. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, you must not be deceived. Amen. Napaka-deceiving po ng sanlibutan. Kaya nga, we need to obey God. We need to obey the words of God. Amen. Sa Proverbs chapter 1 verse 22, mabuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Dapat ang pattern ng buhay natin is the pattern that given to us by God, which is written in the Bible, the words of God. Amen. Mabuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, pinadaya ninyo ang inyong sarili. Ang sabi ng Lord, huwag kaliligtaan. Isa mga kapatid sa Panginoon, dito po kayo tumingin. Ang sabi ng Lord, huwag ninyong nakaligtaan ng mga pagtitipon. Amen. Pero anong ginagawa ng maraming tao? Ayaw nila at sinusunod pa rin nila yung kanilang sarili. Amen. Minsan hindi na sila nakakapag-church dahil lamang sa mga personal na ginagawa po nila sa mundo ito. Kaya tingnan niyo po ang nangyayari. They are deceived. Nadaya sila at ang ano ang kapalit po nito? Yung kanilang kaluluwa, yung kanilang kaligtasan. What is the profit of man? Gaining the whole world. Buti nga sana kung buong mundo makukuha mo, maaangkin mo, magiging sayo. Pero hindi, kabraso lang, napakaliit lang na makukuha mo kapalit ng kaluluwa mo. Amen. Amen? Amen. Amen? Kaya, open up your spiritual. Yung ating spirituality pagdating sa Panginoon, kailangan bukas po yan. Para sa ganun, maunawaan po natin mga bagay nito. Ang daming mga Krisyano, alam natin dito mga words ito, what is the profit of man? No one treasure, do not love the money, for the love of money. Sabi po natin gano'n, alam natin ito mga bagay nito, pero nakakalimutan natin, sige first sa kingdom of God. Put God first in your life. Amen. Nakakalimutan natin, to ask the Lord with all your heart. Pero hindi natin ginagawa yun. Kaya nga yung salita ng Diyos nawawala sa puso natin dahil sa deception. Kaya nga, we must obey the words of God. Amen. Yung pinapractice natin sa sundin o gawin yung mga bagay na napapakinggan natin, yan yung maglalagay sa atin para na sa ganun, mag-put out natin lahat ng deception na kaaway sa buhay natin. Amen. The scripture describe us forgetful hearer. Hindi po tayo mga makakalimutin pagdating sa salita ng Diyos. Hindi dapat tayo mga Kristiyano na madaling makalimot sa salita ng Diyos. Amen. Hearing the words of God is like unto a man beholding his natural face in a glass. Para daw po isang tao humarap sa salamin at madali niya nalilimutan ang kanyang ayos. Sabi ng verse 23. Kapatid sa Panginoon, tayong mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos ay hindi nakakalimot. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka Alzheimer Christian. Hindi ka Alzheimer Christian. Alzheimer Christian, makita mo yan, makakalimutin yan. Kasi sabi lang sa kanya na, seek first the kingdom of God, pero makita mo, iba pa rin ang uunahin. Paglabas ng church, iba na ang ginagawa, iba na ang inuuna. Amen? Amen. Hindi na tayo makauhingan. Yan ang sinasabi ko, kaya tayo nadadaya eh. Sabi ka dito, forgetting the words of God don't change you. Hindi po makakapagbago ng buhay po natin. Nothing salvation without being you. Tandaan po natin yan.
Those who are in Christ is a new creation. Kaya nga tatandaan po natin, if you are being new, nagiging masunurin ka ng salita ng Diyos. Nagiging ang tawag dito, mapagpahalaga ka na sa mga bagay pagdating sa Panginoon. Amen? Amen! Amen? Amen! Dalangin ko po sa Panginoon na huwag po nating bakahan yung tenga natin dito, kapatid. Lalo na nyo, kaya marami din po mga tao na nawawala. Kasi po, ayaw nila talagang papasukin sa puso po nila yung pagsunod talaga sa salita ng Diyos. Kaya dapat po na lagi po natin natatandaan yung salita ng Diyos. Hindi katulad ng tao na humarap sa lamin at agad na nalilimutan ang kanyang ayos. Sabi pa po dito, the scripture describe us a blessed life. Okay. Okay. Ano po yung inilalarawan po sa atin ng salita ng Diyos? Kapag tayo daw po ay sumusunod sa salita ng Diyos, that was a blessed life. Amen. Amen. Tandaan po natin po ito, no? Kasi yan po pinagpalang buhay, yung mapalad na Kristiyano, yan po yung marunong sumunod. Yan yung pinagpapala ng ating Panginoon. Sabi po dito na verse 23, sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang tao humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili. Agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy nagsasagawa ng kahutuhan sa tal ay nagpapalaya sa tao. So, ibig sabihin po yan na tayo po ay naliligtas at hindi isang tagapakinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot ang taong iyan na pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gagawin. Kapatid ko, minsan nakala po natin, pinagpapala na tayo ng Lord, Kala natin lahat ang ginagawa natin, binabless ng Lord to. I tell you one thing. Kung talagang pinagpapala ka ng Panginoon, nagmamahal ka sa mga bagay sa Panginoon. And that was a blessed life. Amen. Bakit? Alam mo kung bakit ka dapat na magmahal sa mga bagay sa Panginoon? Kasi doon nakasalalay yung totoong blessed life. Which means your salvation. Kaya yung kaligtasan na yun, wala sa isang taong walang pagpapahalaga sa mga bagay sa Panginoon. Kung hindi ka nagpapahalaga sa salita ng Diyos, hindi ka nagpapahalaga sa pag-church mo, hindi ka nagpapahalaga sa gawain ng Diyos, I tell you, losing the word that has salvation in you. Sinasayang mo minawala mo Nasa iyo na dapat yung kaligtasan na yun Isa na lang gagawin mo You embrace everything the Lord. Yayakapin mo yun, iibigin mo yun, mamahalin mo yun, pagpapahalagahan mo yun. Amen. A blessed life by looking into the perfect law of liberty. Yung salitang nagpapalaya sa atin. So, ibig sabihin yun, kapag meron na tayo ng tinatawag na law of liberty, pinalaya na tayo, meron na tayo ang kaligtasan. Paano mangyayari yun? By continuing the live. Yung pagpapatuloy natin sa pagsunod sa salita ng Diyos, we continually obey or obedient to the words of God. Kahit sa ayaw natin, susundin pa rin tayo ngayon kasi doon nakasalalay yung ating kalayahan. Sa Jacob chapter 1 verse 25, ang tao nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod ng kautusan, ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya kapag na nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Yung kapag pagkatapos itong gawain na ito, inuwi mo na sa bahay, natulog ka na, pagkagising mo pa, natulog ka ulit, bumising ka, kumain ka, naglakwat ka, pagkatulog mo ulit, nagising ka, nandun pa rin yung salita. Hindi yung paglabas mo na dito, pagbaba mo din, ano nga ba yung topic ni Pastor kanina? Ano nga ulit yung sinasabi ni Pastor kanina? Ano ka lang natatandaan mo ba? Hindi ko rin natatandaan na Hindi po nakakalaya yung mga ganun tao. Sapagkat dapat na maintindihan natin ang nagpapahalaga sa salita ng Diyos, ang nagmamahal kay Kristo ay laging tumitin mo sa kanyang puso ang salita ng Diyos. Amen. Baka nga John 3:16 nakalimutan na ng mga Kristiyano ngayon. Amen. Baka nga kung minsan nakalimutan na natin yung mga mahahalagang salita na ibinahagi sa ating puso.
Kaya ang mga kapatid sa Panginoon, lagi natin tatandaan, you must have in your heart the engrafted words. Kailangan lagi dito sa puso natin nakatanim ang salita ng Diyos. Saan ka man mapunta, ano man ang gawin mo, ano man ang nakagin mo, kailangan nakatanim sa puso mo ang salita ng Diyos. And never forget the words of God. Hindi yung matagal na ng Kristiyano ang alam mong salita mo rin, for God so loved the world. Na yun lamang yung natandaan mo tumatak sa puso mo na sinabi, para lang maligtas ka. Pero nakalimutan mo yung mga tagubilin, yung mga babala, yung mga pangako, nakalimutan mo ipatak sa puso mo na napakahalaga pala nito. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, gusto ko na malaman po ninyo, napakahalaga ng salita ng Diyos. Na hindi pinagpakalit ito sa mga bagay-bagay lamang sa lipunan ito, sapagkat what is the profit of them? Gaining the whole world but loses your own soul. Hindi yung pinagpapalit sa kukunting bagay lamang. Hindi yung pinagpapalit sa walang mahalagang bagay. Amen. Sapagkat sabi nga natin is to compare to Jesus. Kaya huwag po natin pagpapalit po ang Panginoon sa buhay po natin. Dahil ang pinakamahalaga po talaga sa atin is to be responsible as a Christian who have called from the Lord. Tandaan mo, kung mahalaga sa iyo yung mga bagay na ginagawa mo dito sa mundong ito, mas higit mong pahalagahan si Yesu Cristo sa buhay mo. Sapagkat doon nakasalalay yung pagpapalaya sa atin, meaning our kaligtasan. Dito nakasalalay. Simple na lang po yung gusto ng Lord eh. To praise and be yielded to the words of Him. Yung tayo pa mismo, yung takot tayo sa salita ng Diyos because that was the promises of our salvation. Kaligtasan natin yung kapatid. Kahit na saan ka mapadpad, huwag mong nakalimutan ang salita ng Diyos. Dapat yun pa rin yung nag-drive sa buhay mo. The words of God. Kasi the words of God can drive you accordingly into salvation. But the word will drive you into perishing life. Tandaan po natin yung dadalhin tayo ng mga bagay sa mundo, sa kapahamakan. Pero ang salita ng Diyos, dadalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya yung lead us burn it into our hearts. Ipapagpalagi natin sa puso natin ang salita ng Diyos. At hindi po dapat natin pinabaliwala po yun. Kung nandito ka ngayon at hindi ka nakikinig, kung nandito ka ngayon at hindi ka nagpapahalaga, kung nandito ka ngayon at hindi ka na-inlove sa mga mensahe ng Panginoon, I tell you, you are nothing. Baliwala. Walang kwenta. Dahil ang totoo niya, ang ipinapahayag sa buhay po natin ngayon na mensahe ng salita ng Diyos ay ang sarili natin mga kaligtasan. Kaya atin mong bawat salita na ibinahagi sa atin. Pagpasalamat natin sa Panginoon ito sapagkat dito tayo pinapalaya ng Panginoon. Ang tanong po sa atin dito, have you received the engrafted word? Tinanggap mo na ba talaga? O baka naman dumadaan lang. Huwag mong hayaan na dumaan lang sa isipan mo yan, sa iyong isip. Dapat yan, iluklok mo palagi sa puso mo yan. If so, are you fulfilling the dual obligations to both hear and do the words of God? Kailangan gawin mo yung responsibility to hear and do the words of God. Pakinggan mo, aralin mo, at isapabuhay mo yung salita ng Diyos. Huwag mong ilalagay po yan kung saan lang. Kaya nga marami po mga pananampalataya na naglalagay sa kapahamakan eh. Alam niyo kung bakit? Kasi inilalagay lang nila sa isang altar at hindi na ginagalaw kailanman. Ang salita ng Diyos dapat laging manifested yan. Buhay at mabisa. Na kailangan ito yung mag-drive ng buhay natin. Ilan ito ang family. Dapat ito yung nag-drive sa pamilya po natin ang salita ng Diyos. Or else, ito hindi natin. Baliwala lang. Kaya sa oras nito, mga kapatid sa Panginoon, pagpasalamat po natin na tayo po'y binabahagian ng ating Panginoon ng salita niya. Sapagkat ang salita na ito, ulitin ko po sa inyo, sabi ng verse 21, may kakayanang magligtas ng ating buhay. Tayo po lahat magsitayo.
after receiving the message of God, ito na yung pagkakataon para pasalamatan natin ang Panginoon. Huwag mong isipin yung mga labas ka na agad dito sa lugar na ito. Kundi bago ka lumabas dito, pagpasalamatan mo ng todo-todo ang Panginoon dahil binigyan ka na naman ng mensahe na maglalagay sa iyo sa kaligtasan. Kapatid sa Panginoon, wala ka dapat na ipagpasalamat sa Panginoon. Hindi yung magagamang kasubutan mo. Hindi yung kayamanan na kung meron ka. Hindi yung mga agi-agian na meron tayo. Kundi ang ipagpasalamat mo ng buong kapag sa Panginoon ay binigyan tayo ng salita na maglalagay sa atin sa kaligtasan, which is Jesus Christ, the words of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sumawan ka na pagbabaw sa buhay ko. Hawakan mo. Kaya mo na Diyos sa iyo. Ang katulong na tumalaw sa buhay mo. Kaya mo ang salita niya. Ang katulong na tumalaw sa iyo. Kaya mo ang lahat na inilatos na. Kaya mapapalagin ang kaligtasan. Kaya pinanagin mo sa alat mo sa saan. And make the Lord, Lord God, Susunod ang kalooban mo sa buhay ko. Hawakan mo. Pag-ibig pahalagaan mo ang salita niya. Pahalagaan mo ang salita ng Diyos. Ikaw sa buhay mo at pagkakahalaga na nararapat sa salita ng ating Panginoon. The station of the day, the words of God. If you want to secure your salvation, obey the words of God. Repent to the Lord. And obey the words of God was in the Lord. Patuloy na manatili ang kaligtasan. Pagkakataon ko ang mga bagay sa Panginoon. Ingatan mo sa puso ko. Yakakin mo ang tawag ng sinabi ng Diyos. Iyasigin sa pagkakataon sa pagkakataon mo ang salita ng Diyos. Hallelujah tayo sa Jesus. Panginoon, walang bagay na mahalaga sa amin kundi ang kasunod at kalooban mo sa buhay namin, O Lord. Sa pagkatapit namin, Panginoon, ang buhay nito wala sa isa'y Panginoon kung mauuwi lamang sa kapamakan ng God. Anong halaga ng buhay nito, Lord? Kung hindi magamit ito para sa iyong kalwalatian. Panginoon, tinawag mo kami, Panginoon, upang maligtas. Tinawag mo kami, Panginoon, upang magbalik loob sa iyo, Lord. Tinawag mo kami, Panginoon, upang sumunod sa mga kalooban mo, Lord. At ayaw mo na sa oras dito, Lord, ibihiling namin sa iyo ang patnubay mo sa buhay ng bawat isa sa amin na narito ngayon, Lord. Ituro mo sa amin lahat kung paano namin magagawa ang mga bagay nito, Lord. Marahil, O Lord, nakita mo ang bawat pagbubuhay namin, Panginoon, na dadaya, Panginoon, ng sistema ng pagpagdidawgal. Panginoon, pagbalikin mo kami, Panginoon,
Panginoon, upang makalaya kami, Panginoon, sa sakdal na pagdaraya ng sanlibutan, O God. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maindap na muli, Panginoon, sa iyong mga salita, O God, maindap sa mga bagay patungkol sa iyo, sapagkat ang sabi mo nga po, Panginoon, siya lamang may nagtataglay ng Espiritu mo, Panginoon, at tatanggap ng mga bagay na kayo mong espiritual, O God. Panginoon, papasalamat po kami sa kabutihan mo, Lord. Patuloy po kami, Panginoon, iniingatan. Patuloy po kami, Panginoon, tinatawag at inililigtas, Panginoon, at inilalayo sa anumang kapapakang lugar. Tapos namin yung pinagpapasalamat, Panginoon, na kung minsan nadayaman kami ng sanlibutan, pero, Panginoon, dahil sa pag-ibig ng ganap sa buhay namin, Panginoon, Lord, hindi mo kami pinahintulutan at hindi mo pinadayaan, Panginoon, na kami tutuluyan, Panginoon, na paadol ng sanlibutan ito. Maraming salamat po sa kabutihan kalandahan, Lord, o Panginoon. Hayaan po, Panginoon, matutunan po namin sa kriyan ang kabutihan at kaligtasan na ipinagalaw po po sa amin, O God, sa pag-iingat po namin at pagsunod namin sa iyong salita, O God, at sa pagpapahalaga po namin, Panginoon, sa mga bagay patungkol sa iyo, Lord. Panginoon, hindi na po mahalaga sa amin ano makatayuan namin sa mundong ito. Ang mahalaga, Panginoon, yung kami po, Panginoon, ay napalaya mo, Panginoon. You have the law of liberty, O God, Lord, na nagligtas sa namin, Panginoon, sa pamamagitan ng bawat mensahe, sa bawat salita mo, Panginoon, ay pinabahagi mo sa amin, Panginoon, sa araw-araw. Maraming salamat po, Lord, manatili ka sa aming mga puso, O God. Lord, ang salita mo, Panginoon, ang patuloy po na panguna sa aming buhay, O God. So, para sa ganun, Panginoon, matiyak po namin, Panginoon, na lahat ng aming mga landasin, Panginoon, ay tungo sa buhay na walang hanggan. Sabi ko, Panginoon, ang salita mo, ang ilaw sa aming daan, Panginoon, tulanag sa aming landasin, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw, Diyos, ang aming tinanggap, Panginoon Jesus, ang aming kaligtasan, magpakailanman, O Lord. Maraming salamat po. At sa aming pagulito, Panginoon, ingatan mo po bawat isa, O Lord. Wala po gagawin na hindi taglay, Panginoon, ang salita ng kaligtasan, O God. At ayan mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na pagmulan ng lahat ng pagpapala sa aming buhay. Upang sa iyo, hindi kami madala ng sanlibutan ito, Lord. Upang kami, Panginoon, ay makapanatili sa iyo at hindi maagaw, Panginoon, ng pagdaraya ng kaaway. Maraming salamat po, Panginoon. Ingatan ko po't balutin ng iyong kalalabudo ang aming mga sasakyan, Panginoon. Ilayo mo po, Panginoon, sa anumang mga aperya. Ilayo mo po kami, Panginoon, sa anumang panganib. Ilayo mo po kami sa mga mabibigat na pagsubok, Panginoon. At hayaan mo, sumagana ang pagpapala mo, Panginoon, sa aming buhay at sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon. Lord po, Panginoon, na marami pa mga kapatid po namin, Panginoon, na magbigay ng pahalaga sa mga gawain mo, God. Salamat po, Panginoon Jesus. Muli po, God, hinihilikot, nagdedeklara po ako sa ganitong ito, Lord, na ang pagpapalay na dalay sa mga anak mo, na patuloy na sumusunod sa iyo sa church nito, Lord, sa mga salita mo, Panginoon, at ang mamahal ng datos sa iyo, Panginoon, ang buong puso, ng lakas at kaluluwa, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Panginoon, ang higit pa sa kanilang mga inaasahan at mga panalangin, O God. Ibubuhos mo sa kanila ito, Panginoon, masagana, Panginoon, na walang halong pagdaraya, O God. Salamat, Panginoon Jesus, sa ito ang dakilang kaparihan at karangalan sa luto namin itinatalikan. Doon pa salamat, pag-ibig ng bawat isa sa tanging pangalan mo po lamang in Jesus' name. Amen and amen. Nagustuhan po, parahin po tayo lahat ng Panginoon.